Sa maaraw na kanayunan ng Timog Pransya, may misteryosong bahay na may kaakit-akit na kwento. Dati itong bahay ni na David at Marie Louise, mag-asawang Pranses na may matinding hilig. Namana ni Marie Louise ang bahay mula sa ninuno niyang nagtatanim ng ubas, ngunit nagbago ang buhay niya nang makilala si David. Dahil sa labis na pagkahumaling sa pangungolekta at pakikipagpalitan ng mga antigo na puno ng mga kayamanan ang kanilang bahay. Pagkatapos ng kanyang pagpanaw noong 1997, lalo pang lumala ang pagkahumaling ni Marie Louise, kaya't ang dati nilang maaliwalas na bahay ay naging isang hindi na matirang mase ng mga antigong gamit. Sa gitna ng mga pagbisita ng pamilya, nagkaroon ng mga alitan tungkol sa paghahati ng mga ari-arian, dahilan upang masira ang dati nilang pagkakabuklod. Noong 2000, pumanaw na rin ang kaluluwa ni Marie Louise, iniwan ang alamat ng suwekong lola. Sumama at tuklasin ang kwento ni na David at Marie Louise sa loob ng maalamat na tahanang ito. Maligayang pagbabalik sa inyong lahat sa Bros of DK. Ako si Leslie sa likod ng kamera ngayon, kasama si Martin, hindi si Danny. Magkasama naming kinukunan ng video ang isang kahangahangang abandonadong lugar sa Pransya. Salamat Martin sa pagsama at pagkuha ng video. Ilalagay ko ang link niya sa deskripsyon. Siya rin ang kumukuha at nagbibigay ng mga larawan ng bawat lugar sa akin. At kinukunan namin na yon ang bahay ni na Marie Louise at David, isang tunay na time capsule na naiwan ng halos 2 dekada. Talagang hinahangaan ko ito. Una, gusto kong ipakita sa inyo ang harapang bakuran nila. Meron din silang maliit na dining o picnic setup dito. Tulad ng nakikita ninyo, may mesa pa rin dito na nakaayos pa. Pagkatapos ng lahat ng oras na lumipas, kinakalawang na ang mga upuan tulad ng nakikita ninyo, pero napakaganda pa rin dahil nandun pa rin ang mga halaman sa ibabaw ng mesa. Gustong-gusto ko ito. Martin, ako na ang hahawak ng kamera at igagala ko ang mga manonood sa buong bahay. Salamat pare, mag-enjoy ka. Sige, tingnan natin ang lugar na ito. May mga bagay sa harap ng bakuran na gusto ko. Halimbawa, meron silang lababo dito. Malamang noong panahon na ang ninuno ni Marie Louise ay nakatira pa rito. Dito sila nagkukusot at naglalaba ng kanilang mga damit. Makikita mo na may mga alon-alon dito. May bibe na nakaupo doon. Maraming palamuti rin dito sa harapan ng bakuran. Pasensya na sa ingay ng kalsada sa likod ko. Si Marie Louise ay mahilig magdekorasyon ng kanyang bahay sa lahat ng paraang maiisip niya. At daya ng nakikita mo, may naiwan pang teddy bear dito sa gitna ng punong ito sa harap ng bakuran. May maliit na upuan dito sa ibaba. Hindi ko alam kung anong nasa likod ng mga kurtinang ito. Baka ito ay isang uri ng basement. May basement din ang bahay na ito. Tignan natin kung pwede itong buksan. Wala ng kotse o kahit ano dito sa loob na yon. Baka doon niya nilagay lahat ng pagkain niya. Makikita mo, may ilang jacket pa rin na naiwan niya. Oo nga, lahat ng pagkain na inimbak niya sa nakalipas na mga taon ay nandito pa rin sa basement. Grabe, ang tindi nun. Malamang, heto ang ilang bote ng alak, makikita mo rin ang tubig at mas marami pang imbakan dito. Itong mga beans, Diyos ko, ay muntik na itong matumba.
lumulundo na itong tabla. Sa ilang taon pa, babagsak na ito sa lupa. Malamang mga ulibo. Wow, ang ganda ng basement na ito. May bariles ng alak na nakatayo dito sa gitna. Sige, tara, magpatuloy pa tayo. Pabalik sa likod bahay at harap ng bahay. Ngayon, pwede na nating tingnan mismo ang bahay, ang hagdang paakyat sa pintuan sa harap. Ang lugar na ito. Si Marie Louise ang huling nanirahan dito matapos mamatay ang kanyang asawa. Si David ay namatay noong 1997 at mag-isa siyang nanirahan dito ng 9 na taon. Tiyak na inayos niya ang lahat ayon sa gusto niya kaya maraming bulaklak sa paligid. Malamang ito ang kanyang upuan kung saan siya umuupo sa labas, pinapanood ang mga dumadang sasakyan at ina-enjoy ang mga taong naglalakad. Maraming paso ng halaman sa gilid at buong patio para malagyan ng mga halaman. Gusto ko rin ang dilaw dito sa shutter. Maaring ito ang pusa niya na ipinagmamalaki niyang isinabit dito. Sige, tingnan mo, may kampana tayo dito. Gumagana pa ba ito? Oo. Siguro ganito. Sige, pagkatapos pwede tayong pumasok sa bahay. Bukas naman ito, pwede lang itulak. Naipit lang ito sa tagal ng panahon. At pagkatapos, papasok tayo sa kanilang nakalimutang time capsule. Isara natin ang pinto at simulan ang kamangamanghang episode. Huwag mong isara ng sobrang lakas, baka hindi ko na ito mabuksan ulit, okay? At ang unang mapapansin mo pagpasok mo sa bahay na ito ay ang napakalaking kalat sa loob ng kwarto. Sa loob ng kusina na nasa harap natin dito. At oo, mga kaibigan, ito ang kusina. Nag-ikot ako sa kapitbahayan at tinanong ang mga kapitbahay tungkol kay Marie Louise at kung ano ang nangyari sa bahay na ito. At sobrang interesante dahil pagkatapos mamatay ng kanyang asawa na si David noong 1997, nagsimula siyang magbago. Nag-uwi siya ng gamit mula sa mga tindahan at dahan-dahang pinuno ang bahay ng alaala, palamute at antigong bagay. Pinuno niya ito hanggang wala nang mapaglagyan at makikita mo rin ito. Sabi nila, ginawa niya ito para punan ng kakulangan sa buhay niya matapos pumanaw ang asawang si David. Madalas nating makita ito sa abandonadong lugar na ang tao ay nag-iipon ng gamit sa huling bahagi ng buhay nila sa di malinaw na dahilan. Ang dahilan niya ay pagkawala ng kanyang asawa. Malungkot pero napakagandang mga alaala rin kasabay nito. Ipapakita ko ito sa'yo. Sa ilang bahagi ng bahay, hindi na talaga tayo makakalakad pa. Tingnan mo dito sa pagitan ng mga guho na nakikita natin sa harap natin, dito dati ang kusina ng pamilyang ito. Iyan ang upuan kung saan palaging nakaupo si Marie Louise. Tuwing pumupunta ka sa bahay, nandun siya. Yan ang sabi ng mga nakausap ko. At hindi lang basta-basta ang mga bagay na ito, marami sa mga ito ay porselana, magagandang antigong peraso, mga keramika. Talagang hinahangaan ko ito. Subukan nating maghanap ng interesante dito sa gitna ng mga guho. Mahirap din maglakad dito. Sa tingin ko, maaring ito ay isang bagay na ginawa ng kanyang mga apo noon at ibinigay sa kanya. Oh, parang isang piraso ng tela na pininturahan nila. Talagang maganda. Maaring ito ay larawan ni David at Marie Louise na gawa ng mga apo. Dito sa pader, kita mo may mga bakanteng bahagi pa. Dati, mas marami pang mga larawan dito noong araw. Ito ang pusa ng bahay. At dito makikita natin sa gilid ang isa sa mga apo na dating pumupunta rito. Wow! At may litrato pa ng kasal sa likod dito. Talagang kamangha-mangha. At ito ang kalendaryo dito sa likod na may huling petsa ng bahay na nakalagay pa rin, 2006. Noon namatay si Marie Louise at iniwan na niya ang bahay na ito magpakailanman.
At pati lahat ng mga pagkain at lahat ng gamit ay nandito pa rin sa loob ng kabinet na ito, pati lahat ng suklay niya dito rin sa gilid. Ang ganda niyan, gusto ko yung tansong plato, literal nga nakabalance lang sa likod niyan, mga tsarera at lahat ng iba pa. Ngayon, meron tayong napakaliit na kalan dito kung saan siya dati nagluluto ng pagkain noong araw. Nandun pa rin ang lahat ng kaldero, kawali at takuring niya. Talagang gumuho na ang kusina. Nandun pa rin lahat ng gamit sa loob. Kapag dumadaan ako sa ganitong bahay, nalilito ako kung saan titingin dahil napakaraming bagay na dapat pagmasdan. Grabe talaga. Pero hindi na binalikan ng mga anak ang mga gamit, iniwan na lang ng lola nila, ng nanay nila na ganito ang lahat. Kahit sa ibabaw, may mas marami pang gamit na naiwan, mga halaman, mga plato, at lahat ng maisip mo balot na balot ng sapot ng gagamba. Sa ngayon, sige, ito ay isang estatwa. Makikita mo ang marami nito sa bansang Pransya. At talagang mahilig din si Marie-Louise sa pag-aalaga ng mga ibon. Maraming kulungan ng ibon sa buong bahay, may isa pang ang maliit na nakasabit dito sa kusina. Sa palagay ko, makikita natin dito ang anak niyang babae na may hawak na pusa at sa ibaba, makikita mo sila sa kusina na nakaupo sa mesa. Ang ganda naman yan. Sa tingin ko, ito si David kasama ang anak na babae, ang pusang ikakasal. Sa itaas, makikita ang kabinet ng gamot at naroon pa rin ang lahat ng laman nito. Pero hayaan mong dalhin kita ngayon sa isa sa mga pangunahing kwarto ng buong bahay na ito at talagang punong-puno ng mga gamit. Talagang nakakabaliw ito. Wow, hindi ko na alam kung saan ako magsisimulang tumingin dito sa kwarto na to. Hindi na talaga ito matitirhan. Tulad ng mesa na yan, dati itong kainan at sala. Pero sa huli, ginagamit na lang ito bilang lalagyan ng mga gamit. Simulan natin sa bandang ito ng kwarto dahil may mga interesanteng bagay dito. Dito, may dalawang larawan ng kasal. Hindi ako sigurado kung kay Marie-Louise o sa mga anak niya. At itong mga sungay sa itaas ng pinto, wow, ang gaganda. Parang mga sungay ng Viking mula Iceland o sungay ng kambing. Mayroon pa silang kurtina dito para paghiwalain ang bahaging ito mula sa kabilang bahagi. Maganda ang wallpaper, pero di ko alam bakit ito maraming piraso. Tingnan mo, puro magkakahiwalay na piraso na pinagdikit-dikit lang sa ibabaw ng isa't isa. Isang lalaki na nakasakay sa kabayo sa larawang ito. Maganda pa rin ang larawan kahit papaano. Baka siya ang asawa niyang si David. Nakita naming posibleng naging bahagi siya ng hukbong Pranses noon at mula roon ang larawan. Mas marami pang magagandang bagay sa pader. Noong panahong yon, napaka-relihiyoso ng mga tao. Ang Pransya ay relihiyoso pa rin at matagal na itong napaka-relihiyosong bansa. Makikita ang ganitong mga larawan sa buong bahay. Si Maria sa salaming kabaong, napakaganda. Talagang gusto ko rin ang lahat ng mga plato na nakasabit dito sa pader. Halos lahat ito ay tungkol sa panganggaso at mga hayop. Wow! Ipinapakita nito ang pamumuhay at pagsasaka ng mga Pranses noon. Meron din tayong parang larawan ng militar dito. Si Marie-Louise nasa labas ng bahay namin pati sa loob ng bahay niya. Mahilig si Marie-Louise sa halaman, bulaklak at matitingkad na kulay, kaya iyon ang ginamit niya sa bahay niya. Mas marami pang mga halaman dito sa bandang ito. Wonderful. Isang manikang sanggo. Oh, may litrato tayo dito.
Tingnan mo to. Wow, isang babae na nakaupo sa harap ng telebisyon, naninigarilyo. Pero sa tingin ko, oo, hindi ako nagkakamali. Tingnan mo to, may telebisyon na nakatayo dito sa kwartong ito. Sa kanto ng kwarto na ito at sa kanto na yon. Oh, wow! At yun niya ang telebisyong nasa harap niya habang naupo siya. Tingnan mo yan, wow! Pabalik sa nakaraan, pabalik sa kasalukuyan. Nakaupo siya mismo doon sa harap ng telebisyon. Sobrang nakakabaliw yan. May petsa ba yan? Noong 1965 pa yan. Fume. Fume, ibig sabihin naninigarilyo. Fumi sa harap ng telebisyon. Wow. Dito naman may isa pa tayong baul na punong-puno ng mga plato at kung ano-ano pa. At ang buong mesa sa harap natin, puno ng mga supera at mga piraso ng porselana, pati na rin mga tipak ng kahoy. Wow! Ang ganda! Ang mesa, kung saan niya ginagawa lahat ng trabaho niya, doon siya nagtatrabaho. Naiwan pa rin ang phone book doon. Anong nasa loob nito? Ito ba'y pitaka talaga? Grabe, seryoso ba ito? Mukha pa rin namang ganoon. Wow, may laman pa rin itong pitaka. Hindi ko talaga mabuksan ng maayos. Dati itong pitaka ng isang taong nakatira sa loob ng bahay. Ay, kailangan ko talagang mag-ingat kasi may nababangga akong gamit sa bawat sulok ng bahay. Gustong gusto ko rin itong orasan na nandito, nakapatong sa ibabaw ng aparador. Sige, dahan-dahan tayong maglakad pa abante nang hindi natatamaan o natutumba ang kahit ano dito sa loob ng bahay na to. Ipakikita ko ulit sa inyo ang mga bagay na nasa ibabaw ng mesa. Mga manikang nakahiga sa ibabaw ng mesa. Makikita rin ang isang larawan. Mukhang nagbabakasyon sila sa kung saan man, pero hindi ko alam kung saan. Sa sulok ng kwarto, makikita ulit natin ang telebisyon na sabay-sabay nanonood ng telebisyon ang pamilya. Pero ngayon, imposible mangyari yon. Natabunan na ang lahat at wala na ring sofa dito sa kwarto para maupuan sa harap ng telebisyon. Grabe! May amag na rin sa loob ng bahay na ito. Nabubulok na ito matapos ang 2 taon ng pagpapabaya, 2 dekada ng pagpapabaya na syempre normal lang na mangyari. Itong sofa dito sa harap ko ay tuluyan na nasira. Tingnan mo itong manika na nakahiga pa rin dito sa ibabaw. Grabe, napakatinding lugar nito mga kaibigan. Mukhang bote ng alak ang mga ito sa ibabaw. At saka isa pang set ng mga larawan, mga alaala ng mga taong ito sa harap ng fireplace, nagsasayawan, nagiinuman. Isa pang kabinet na puno ng libro. Napakaganda rin dito sa butler's trolley. Dito, may ilang bote pa ng alak na naiwan. At ngayon mga kaibigan, dahan-dahan tayong dumaan sa pintuang ito, papunta sa susunod na bahagi ng bahay na ito. Kailangan kong maging maingat, gaya ng sabi ko, kasi lahat dito natumba at patuloy pang natutumba. Meron tayong hindi kapani-paniwalang grandfather clock dito sa sulok ng kwartong ito. Ang kahoy ay may amag at nakabale-bale na. At pati na rin ang mukha ng orasan na nakikita mo dito, ang napakagandang mukha ng orasan ay literal na natatanggal at nagkakabali-bali na rin. Nakikita ko ang likod. Dito, meron silang palikuran noong unang panahon at napakahirap silipin sa loob nito kahit gamit ang kamera. Ipinapasilip ko sa inyo ang French style na flash na palikuran na nakikita ninyo. Napakakakaiba nito na yun lang ako nakakita ng ganito at mayroon pang magandang salamin sa dingding. Pero wala na akong maipapakita pa sa inyo. May mga larawan pa sila sa maliit na pasilyo sa itaas. Wow, mga painting. Ibig kong sabihin napakagagandang mga painting. At magagandang wallpaper.
Sa tingin ko ito ay parang isang labahan na nandito sa harap natin. Wala namang masyadong interesante. May mga larawan at painting din sa kwartong ito. Talagang puno ng gamit ang buong bahay niya. Pero sa tingin ko, kung mabubuksan ko ang pintong ito, papasok tayo sa... Dito. Sinasabi dito, ma chambre. Ibig sabihin ay aking kwarto. Isa pang painting o tapestry dito at pagkatapos ay makakapasok tayo sa aking chambre, aking kwarto. At mukhang ito ay dating silid-tulugan ng mga bata noong araw. Malamang ito ay pagmamay-ari ng isa sa mga anak na babae o anak na lalaki ng pamilya. Pero hindi ako 100% sigurado doon. Wow! Bigyan kita ng mabilisang silip sa kwartang ito. Isa itong napakaliit na kwarto na punong-puno rin ng mga gamit ng dating nakatira dito. Muli, napakagandang mga tapiserya, mga painting at mga larawan sa dingding. Dito, makikita mo ang koleksyon ng mga alaala ng pamilya. Mayroon pa ngang ilang mga larawan na kuha na. Halimbawa, ito ay kuha sa labas, sa patio ng bahay, 3 babae ang magkasamang nakaupo. Hindi ba't kamangha-mangha yun? Nandyan pa ba ang mga suklay at gamit? May maliit na takip na di ko alam kung para saan, pati sapatos at medyas nandito pa sa nightstand na ito. At sa sahig. Mayroon tayong maraming dokumentong naiwan ng pamilya, napakadetalyado ng mga ito. Hindi ko nalalapitan pa, sabi dito. Doon banda nakasulat, Marie Louise. At may mga bayarin na dumating pa sa bahay matapos silang pumanaw. May naiwan ditong cuckoo clock sa pader. At palagi akong natutuwa tuwing nakikita ko ang mga kama na maayos pa ring nakahanda. Sa loob ng mga abandonadong lugar na ito, ang mga unan ay nasa ulunan pa rin, makikita mo ang laruan ng bata, ang kabayo ay nakahiga pa rin dito sa kama, talagang kamangha-mangha. May sarili pa silang desk para sa pag-aaral dito sa gilid ng kwarto, pwede silang pumunta rito para gawin ang kanilang takdang aralin. Napaka-interesante nito. Parang maliit na lalagyan ito para sa mga papel. Gusto ko ang itsura nito. May dating Arabian. Sorry, nahulog ko yon. Wow, gustong gusto ko yung lumang larawan sa pader doon. Lahat ng mga babae magkakasamang nakaupo. Mukhang maapat at ninrapat yun doon. Ang gaganda ng mga bulaklak dito sa kwartong ito. Oh, at tingnan mo itong Japanese na kahon na meron tayo dito, may mga mekanismo. Oh, isa pala itong maliit na music box. Dito noon nakatayo ang maliit na manika. At ito ang instrumentong tumutugtog ng musika noon. Sira na talaga ito, gaya na nakikita mo, pero maganda pa rin ang kahon. At sa tingin ko, itong nasa ibabaw ng mesa ay lalagyan ng tinta at maliit na ashtray para sa sigarilyo. Wow! Ang gandang salamin sa pader dito! At may napakaliit na telebisyon din. Napakaliit para manood ng TV sa loob ng kwarto sa gabi. Tingnan natin ang mga damit dito. Baka malaman natin kung sino ang tumira sa kwartong ito. Mukhang pambabae ang mga damit. Mayroon din tayong ilang mga pitaka dito sa ibaba, kaya malamang ito ang kwarto ng anak na babae noon. Mayroon pang mas maraming damit sa bandang ito. Puno pa rin ang buong kabinet. Itong mga natuyong halaman sa taas. Makikita mo rin dito para may maliit na pink na damit dito. Oo, siguradong kwarto ito ng anak na babae ng pamilya. Tingnan natin kung anong meron dito. Parang sombrero ito ng anak na babae. Wow, ito yung may maliit na net sa harap na uso noon, maraming ashtray sa buong bahay. Kaya sa tingin ko, mahilig talagang manigarilyo ang pamilya nila. Lalo na yung litrato ng babaeng naninigarilyo sa harap ng TV. May nakasabit na tapestry dito, may karwahe na dumarating sa bahay at muli isang malaking bungkos.
ng mga liham na nakalaan para sa pamilya na nakakalat pa rin doon. Kaya may napakaliit na larawan dito sa pader. Ang ganda! Tara sa susunod na kwarto ng bahay at subukan nating wag makabasag ng anuman. Punta tayo dito. Napansin ko na sa likod na kusina, may isa pang kwarto sa likod ng damit ni Marie Luis na nakasabit pa rito. Medyo hindi halata sa pagitan ng mga kurtina dito. Kailangan ko mag-ingat kasi may malaking butas sa sahig. Talunan natin to. Tingnan din natin ang kwartong ito. Ay naku! Sobrang kalat na naman ng mga gamit. Grabe talaga. At ito pa ang ibang kulungan ng ibon na binabanggit ko. Mas marami pa sa itaas, pero ang mga ito ngayon ko lang nakita. Malalaki ang kulungan ng mga ibon dito, kaya malamang marami rin silang alagang ibon sa bahay na ito. Wow! Tingnan natin ang buong bahay, ang kwarto, at mas maraming litrato ng mga dating nakatira rito. Marami ring sombrero mula sa Mexico na makikita sa buong bahay na ito. Wow! Mga palamuti at iba't ibang abubot sa bawat sulok ng lugar na ito. Marami rin kaming nakitang krus ulip na nagpapakitang napakarelihiyoso ng mga dating nakatira rito. Napakagandang orasan dito rin. Ipinapakita nito ang lumang silid-aralan. Ito ang araw sa kanto, marahil larawan ng mga silid-aralan na pinupuntahan ng mga bata noon. Gusto ko rin ang mga ito nakasabit sa harap ng tapiserya. At dito makikita natin si Marie Luis kasama ang isa sa kanyang mga apo sa kanyang patio. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo rin dito sa mga sulok ang mga bulaklak na dati niyang inaalagaan. Wow, nakakatuwa at ang ganda naman yan. Sila, umiinom ng masarap na alak sa kung saan? At hindi ko alam kung kaninong kwarto ito dati. At tulad ng nakikita mo, mas marami pang manika at plushies at kung ano-ano pa ang naiwan dito sa loob ng kwarto. Kita mo talaga na si Marie Luis ay mahilig mong olekta ng ganitong klaseng mga manika. Karamihan dito ay porcelana, pero sa tingin ko, hindi ako sigurado, maaring may mga plastic na manika rin. Gusto rin namin ito. Magandang likang sining, diploma para sa isang tao, ang ika-60 anibersaryo ng kung ano na hindi ako sigurado. Kamangha-manghang tapiserya sa pader na nagpapakita ng tanawin sa Pransya, tapos may magagandang larawan ng mga babae sa harap nito. Wow, tingnan mo sa pader doon. Hindi ba't napakaganda at para mahiwaga niyan? Isa sa mga anak ng pamilya. May napakalaking manika rin doon. Tingnan mo sa bandang ito, may kabinet dito at ang malaking salamin. Pwede mong tingnan ang sarili mo tuwing umaga kapag nagbihis ka at naghanda bago umalis ng bahay. May isa pang plushie na nakahiga dito sa likod at dito. Makikita rin natin ang mga damit na nasa loob pa ng kabinet na ito. Mukha rin silang mga pambabaeng damit. Baka maraming damit si Marie Luis, kaya hindi na niya alam saan ilalagay, kaya inilagay na lang niya sa iba't ibang kwarto ng bahay. Mayroon ding maliit na telebisyon na nakatayo pa rin dito. Ang mga bulaklak sa tabi nito, napakakulay. Maganda rin ang paso ng bulaklak. Ano yon? May natumba lang akong bagay. Mukha itong parang ilaw, tingnan mo yan. At ito naman ang baterya sa ilalim nito. Natabi ko lang itong magandang florera.
Maganda ang backsplash. Napakahirap maglakad-lakad sa bahay na ito nang hindi natutumba ang kahit ano. Kahit kaunting galaw mo lang, may natutumba na agad. Wow, ang ganda rin ng orasan dito. Nagbibiyak-biyak na ang kahoy nito. Sa gilid ng kabinet na ito, mas marami pang mga larawan. Si Marie Louise kasama ang pusa, isang salo-salo. At ito ang silid, ito ang kusina. At makikikita mo na ito ay malamang kuha bago pumunaw si David dahil sa larawang ito ay mas kaunti ang kalat. At may dekorasyon sila ng Pasko doon at ito ang upuang laging inuupuan ni Marie Louise. May dekorasyon pa sila ng Pasko sa labas ng bahay. Dito, makikita sa larawang ito, napakaganda talaga. Tingnan mo yan. May maliit na vanity dito sa ibaba, ang mesa para maghugas, lahat ng pabango, lahat ay maayos pa ring nakaayos. Lahat ng aming mga sinturon at lahat ng gamit. Mas marami pang mga larawan. Si David na bumababa sa hagdan ng bahay, naglalakad papunta sa likod bahay, makikita mo pa nga yung mga upuan na may mesa na nasa harap ng bahay ay nandun pa rin. Sa loob ng larawang ito, isa pang larawan ng kasal ng anak, di ako sigurado kung babae o lalaki. At lahat ay literal na natatakpan ng sapot ng gagamba mula pa noong mga panahong yon. Magandang kabinet dito, punong-puno rin ng mas maraming porselana, mas maraming gamit. Oh, kita ko pa sa likod niyan. May parang diploma rito at medalya ng karangalan ayon sa nakasulat. Hindi ko makita kung para kanino ito, sa kasamaang palad. At mas marami pang magagandang bagay na nakasabit dito sa pader, ang pasunang bulaklak, at doon sa ibaba ay isa pang tapiserya, mas marami pang larawan na ginawa dito mismo sa lugar na ito. Wow, napakahirap daanan. Pati na itong asul na kalan. Talagang gusto ko ito. Oh, Sobrang interesting na lugar na ito, pero nasa kalahati pa lang tayo. May itaas pa ang bahay na ito, mga palapag kung saan natutulog ang mga apo at sobrang interesante rin doon. Tara, tingnan natin doon ngayon. Para makarating doon, kailangan nating umakyat sa napakakitid na hagdang ito dito sa likod mismo ng kusina. Hindi ko alam kung palaging may itaas na palapag dito para mas hagdanan ito papunta sa attic. Pinalamutian pa nila pati pader ng hagdang papunta sa itaas. Makikita sa loob at labas ng bahay ang maraming larawan ng pamilyang nag-e-enjoy na magkakasama. Siguro ay nakaupo sila sa labas. Tingnan mo sa bandang ito. Ay, ang hirap maglakad dito. Ilang cart, ilang wish cart. Wow, may mga bulaklak dito. Sige, dahan-dahan tayong akyat sa handang ito papunta sa mga itaas na palapad. Sobrang sikip dito sa itaas. At agad tayong napunta sa parang kwarto na may isa, dalawang kama sa magkabilang gilid dito. Wow, ang ganda. Nandun pa rin ang manika, nakatayo pa rin, o nakaupo pa rin doon sa kama. Malamang galing sa isa sa mga apo. Wow! Unti-unting nababakbak ang pintura sa pader dito. At itong halaman na ito ay nakatayo na dito ng mahigit 2 dekada, unti-unting nadudurog at nabubulok. Makikita mo na may larawan, isang class picture dito sa pader.
Wow, malamang ginawa niya ang lahat ng mga kwarto dito sa itaas para sa kanyang mga apo. Tuwing dumadalaw sila, may matutuluyan sila sa bahay ni Lola. Tingnan mo ang binatang ito, parang sobrang proud siya. Nandito pa rin lahat ng mga laruan at lahat ng gamit, pati na rin ang mga bag. Tingnan nyo itong pintuan mga kaibigan. Tulad ng sinabi ko kanina, sa tingin ko naging attic ito dati. Pero nung lumaki na ang pamilya at dumami ang mga apo, malamang kinailangan nilang gawing tulugan ito dito sa itaas. Parang sliding door ito, pero tingnan nyo. Kung tatayo lang ako dito, itutok ko lang ang camera sa pintuan para makita nyo. Ganon kaliit ang pasukan. Sa kwartong ito, kung tatayo ako dito, literal na mas mataas pa ang dibdib ko kaysa sa pintuan. Kailangan ko talagang yumuko para makapasok sa kwartong ito. Napaka-interesante niyan. Wow. At dito sa loob, meron tayong maliit na kama na puno pa rin ng mga laruan at plushies nila. Sa dulo nito, sa tingin ko, meron ding parehong litrato ng batang ito na nakasabit dito sa pader. Wow, talagang nabubulok na ito. May ilang mga reliyosong artipakto rin dito. At baka ito sina David at Marie Louise noong kanilang panahon. Makikita mo pa rin ang ilang larawan nila na nakaupo sa kanilang terasa at heto rin, isa si Marie Louise na hawak ang bata sa terasa. Malamang ito sina Marie Louise at David noong kakakilala pa lang nila sa isa't isa at sila ay napakabata pa noon. Sa kasamaang palad, nagkakabagsak-bagsak na ang bahay. Nagkaroon ng alitan ang mga anak, marami silang mga anak at apo at hindi sila magkasundo kung paano hahatiin ang bahay. At kaya hindi na sila pinapayag ang pumasok doon dahil hawak na ito ng korte. Ganyan ang nangyayari pagkatapos gaya ng nakikita mo. Talagang hindi sulit na pag-awayan ang mga ganitong bagay, hindi sulit na pag-awayan ang pera. Mas mabuting kunin na lang ang mga alaala at pahalagahan yon kaysa sa pera. Napakagandang kabinet, napakagandang aparador. Pasensya na, mas marami pang makukulay na damit sa loob nito. Wow, may kuna palang sanggol dito sa sulok ng kwarto. May ilang kwarto pa sa itaas na pwede nating silipin. Dito, pumapasok tayo sa parang hallway sa gitna ng mga itaas na palapag na puno pa rin ng mga gamit, laruan at kung ano-ano pang naiwan. Meron na naman tayong isa pang napakaliit na pintuan dito, kung saan kailangan kong yumuko para makadaan sa ilalim nito. At pagkatapos ay napunta ako sa isa pang attic na palagay ko ay hindi pa natatapos. Makikita mo ang mga nakalitaw na ladrilyo at tile, pati na rin ang mga tile ng bubong na nandoon pa. Pero mukhang ginawa na rin itong kwarto sa isang punto, may mesa at may aparador din dito. Ginamit nila ito sa iba't ibang paraan, pati bilang imbakan ng mga gamit. Ang sombrero ang pang-militar ni David. Pero marami pa ring bagay dito sa loob. May nakasabit na mga kalendaryo dito. At siguro, naging dagdag na kwarto ito kapag kailangan talaga nila ng isa pa sa bahay. Kita mo, ayos pa rin ang kama at may nakatayong Christmas tree sa tabi nito sa hindi malamang dahilan at nakasabit pa rin lahat ng palamuti ng Pasko dito. Siguro ito ang storage room para sa lahat ng gamit sa Pasko. Sino ba ang nakakaalam? Nakatayo pa rin dito ang stroller na may baby doll pa sa loob. Ang talagang interesante para sa akin ay ang mga rollerblades na ito. Sa itaas na palapag dito. Wow, ang gaganda nila. Talagang vintage na mga rollerblades. Ang astig ng kwarto, masasabi ko na. Isang kalendaryo mula 2004.
Mukhang galing ito sa Iceland o hindi ay hindi. Sa Amerika. Sa tingin ko, oo. Madagascar, sabi dito. Maganda. Ipapakita ko sa iyo ang huling kwarto sa itaas. Ito yung nandito sa pinakadulo. At sa tingin ko, ito ang pinakamalamang na palaging kwarto, pero hindi ako sigurado. Ang pintuan dito sa kwarto na to ay normal ang lapi at may normal din na kama sa loob nito. Mukhang ito ang pinakamalaking kama dito sa bahay. Kaya siguro ito ang kwarto ni na Marie Louise at David noon. Napakaganda ng kwarto nila. Ayos pa rin ang kama na may berdeng bedsheet at may manikang nakaupo sa ibabaw. Mayroon pang chandelier sa loob ng kwartong ito. Nakakapukaw din ng interes ko dahil andito pa rin ang baul sa harap ng kama. Tingnan natin kung ano ang laman nito, ilang tasa at iba pang gamit. Jacket militar, malamang noong panahon na nagsisilbi pa si David sa hukbong Pranses. Ilang mga painting at may relihiyosong artifact din doon. Nalulungkot ako tuwing nakikita ko nabubulok at unang nawawala ang mga painting na ito. Halatang winawasak ng pagkabulok ang pintura at mga painting. Hindi dapat mangyari yon. At heto na naman, may isa na namang sombrerong Mexicano sa loob ng bahay na to. Ang wild talaga. Wow! Mga kabinet, ang daming libro, tingnan mo to. Napakatanda na ng librong yan. Muhang diksyonaryo o ensiklopedia. Oh! Gustong gusto ko kung paano ito nainggatan sa lahat ng panahong yon. Napakagandang larawan ng isang babae sa labas, sa kung saan. Sikat ang larawang ito sa bahay ng batang lalaki. Pangatlong balik na niya rito. Mas marami pang lumang larawan dito. At isa na namang kulungan ng ibon. Wow! Sobrang nag-enjoy ako sa paglibot sa bahay na ito at makita lahat. Nakakalungkot din makita ang lahat ng naiwan na ganito. Kitang-kita ang mga bitak sa kisame na pwede mong silipan palabas. Babagsak na ito makalipas ang ilang taon. Napakalungkot ng rutang ito. Makikita mo rin na may maliit na uka dito. Kung saan nila inilagay ang ilang gamit, ilang libro at mga gamit. Sige, talagang kamangha-mangha. Wow, ang ganda ng lugar ni na Marie Louise at David na nakunan natin. Hinangaan ko talagang bahay na ito. At talagang nakakabaliw makita kung paano nagbabago ang isang tao pagkatapos umalis o mawalan ng mahal sa buhay. Gusto kong pasalamatan sila, gusto kong pasalamatan si Marie Louise, gusto kong pasalamatan si David, gusto kong pasalamatan si Martin na nasa likod ng kamera. Ang ganda ng episode na ito. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo, pakilik ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento sa comment section. May link din sa description para sa Patreon. Pwede ninyong suportahan ang channel at tulungan kaming makalibot sa buong mundo. Dahil dyan, gusto ko magpasalamat ng sobra at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo sa ating epic na episode. Bye-bye! Mahal ko kayo!